Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia kasama nina Pablo at Bernabe, ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hintil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini. Bagamat hindi namin sila inutusan, di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi, kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-aatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang desisyon ng Council of Jerusalem ay pinaabot sa pamagitan ng isang liham ng personal delegates. Pinili na pinadala sina Judas na kilala na Barsabas at si Silas. Sila ang magpapatotoo at magpapaliwanag sa liham. Kasama na sila nina Bernabe at Pablo sa pagbalik sa Antioquia. Ang liham naman ay address sa mga Gentiles na taga-Antioquia, Syria at Cilicia at ito'y galing sa mga apostol at matatanda ng Jerusalem. Sa desisyong ito, gustong bigyan ng katahimikan ang loob ng mga Kristiyano doon dahil sa pagdating ng ibang mga nagsasabi na mali daw ang ginagawa nila na hindi muna sila nagpatuli. Hindi na yan kailangan, sabi ng liham. Umiwas na lang sila sa ilang mga gawain bilang paggalang sa mga Hudyo na kasama nila, tulad ng pag-iwas sa pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan, pagkain ng dugo at mga hayop na binigti, at iwasan din ang pakikiyapid. Pinatotohanan din sa liham na ito ang good standing ni Bernabe at Pablo sa kanilang misyon. Isang nakatatawag na pansin sa sulat ay ang binanggit. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang pasya namin ay naniniwala ang simbahan na ang desisyon nila ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Hindi lang ito isang desisyon ng mga tao.
Malalim ang paniniwala ng simbahan na ang kanilang kinakalag sa lupa at kinakalag sa langit at ang pinahihintulot nila sa lupa ay pinahihintulutan din sa langit. Hanggang ngayon, ganyan pa ang paniniwala ng simbahan. Lalo na sa mga mahalagang meetings ng mga obispo kasama na ng Santo Papa. Ang unang Ecumenical Council, nang ibig sabihin ay pangkalahatang konseho, ay ang Council of Jerusalem na narinig natin. Ang panghuli Ecumenical Council ay ang Second Vatican Council na nangyari noong 1963 hanggang 1965. Ito ang 21st Ecumenical Council sa 2,000 taong kasaysayan ng simbahan. Kahit na ang Vatican II ay nangyari ng 60 years ago, patuloy pa rin ito na isinasabuhay at tinatanggap ang mga aral nito. Ina-apply ng Ecumenical Council ang katuruan ni Jesus sa ating panahon, tulad ng ginawa ng Council of Jerusalem noon. Hindi pa lumabas ng ganoong katindi ang issue ng mga Gentiles sa mga Hudyo noong panahon ni Jesus. Kaya walang pagpulong, kaya kailangan na magpulong ang mga apostol at ang matatanang grupo upang tingnan kung ano ang isabihin ng Espiritu Santo sa bagay na ito sa kanilang panahon. Kasi wala pa ito sa panahon, sa karanasan nila sa panahon ni Jesus. Magpasalamat tayo sa Diyos na ginagabay niya tayo ng kanyang banal na Espiritu sa takbo ng kasaysayan. Magpagabay tayo sa Kanya. Panginoong Jesus, tapat kayo sa iyong pangako sa simbahan na ibibigay ninyo ang banal na Espiritu upang gabayan kami sa katotohanan. Buksan po ninyo ang mga isip ng mga tao, kahit na sila ay obispo o pari, na hindi sumusunod sa simbahan at sa Ecumenical Council. Ang banal na Espiritu ang magkakaisa sa amin, sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoong Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.